halatang-halata na kayo, wala. Ano lang, trabaho, balahura ang alam ninyo. Ganyan, o di ba? Yung may script, o, kung ano yung nasa script, yun lang ang sasabihin niyo. Pag nawala na sa script, o, wala na. Mumurahin mo na, magagalit ka na doon sa kliyente mo. Nakakaawa ang mga kliyente niyo sa inyo. May nagtanong sa akin, attention, ang hindi pagsagot ng tawag at text ay nangangahulugan na tinatanggap mo na ang mga consequence na ito. All contacts will be informed about your loan. We will send your picture to your barangay and municipality for record of negligence for not paying your loan obligation. We will send notice warning letter for termination to your employer. Kindly inform me again. Wow! Ayos ah! Maraming salamat po no, sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Masyadong ano to Ibang klase itong olan ninyo, no? Magpapaterminate. Okay, sagutin ho natin, no? Ang sabi ho nila, pagka raw hindi kayo sumagot sa tawag at messages, no, sa text, nangangahulugan tinatanggap niyo na yung mga consequences na ito. Okay, una-una ho, pagka hindi sumagot sa tawag at saka sa mga SMS, maaring may dahilan. Di ba? Hindi naman po pwedeng walang dahilan yun Okay? Kasi maaari yun, no? Itong mga abusadong online lending apps na to, hinabuso na kayo. No? Malamang ho yun, no? Kasi yan lang naman. Kaya nga meron tayong ganitong klase ng mga content dahil sa kanila, mga abusado, di ba? Tatawagan ka, kung ano-ano sasabihin, may message ka, kung ano-ano nakalagay, di ba? Iaharas ka, papahiya ka, di ba? Yan lang man ang alam ng mga abusadong online lending apps. Kaya mayroong mga, kaya sabi ako sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa mga sa mga abusadong online lending apps. Bakit? Tingnan mo Kasi marami nang natututo ngayon. Diba? Sa mga nanonood po sa akin, kahit paano may nagsasabi, maraming salamat, may natutunan daw sila. Kung hindi dahil dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, matututo ba sa batas yan ng sa larangan ng pagpapautang at saka paniningil? Hindi. Di ba? Maraming salamat po dun sa mga may mga natututunan, po. Pero ito ginagawa ko na to para sa inyo ito, Kasi para at least equipped kayo. Hindi lang kayo basta-basta na maluloko, mahaharas, di ba? Tsaka dun sa mga lalo na sa mga may mga nakaramdam na ng harassment, may mga anxiety na. Huwag nyo masyadong kumbaga dibdibin kung sa tingin niyo nagampanan niyo yung inyong tungkulin sa inyong nautangan, wala naman kayong dapat dun problemahin o isipin kasi kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, ang may pagkukulang dito hindi naman kayo, itong mga abusadong online lending apps, kasi nga sumobra ang bilis ng kanilang pagpapautang. Hindi mo less than 5 minutes bibigyan kayo ng nito mga pera. Didisbursan kayo. Without you knowing kung magkano na-approve sa inyo. Hindi nyo alam kung magkano kinalagang interest. Hindi nyo rin alam kung magkano kinaltas nila. At hindi nyo rin alam na within 7 days pala magbabayad na kayo. Nagpautang pa sila. Diba? Kasi pangkaraniwan sa Pilipinas, pagka nagpautang, mahaba-haba ang termino niyan. Let's say 15 days, or 30 days. Ganyan yan Di ba? Di ko maintindihan itong mga to. Kaya marami ang nalulubog dahil nga hindi nila dinidiscuss yung kanilang pautang. Importante, kaya nga may batas tayo na the Truth in Lending Act ginawa pa yun kung di nyo rin masusundin. Di ba? Balik tayo dito. Okay, so kagaya yung sinabi ko, hindi dahilan, or hindi siya masasabi na pagtanggap sa mga consequences na inilista nila yung hindi nyo pagsagot at pagtawag. Kasi inaabuso nyo mga bugo kayong mga online lending apps Diba? Sabi nila,
all contacts will be informed about your loan. Ano kinalaman ng mga contacts? Di ba? Tsaka unang-una, labag ho yan sa sa National Privacy Commission. Kasi meron tayong Privacy Act. Meron tayong Data Privacy Act. Bakit kukunin niyo yung mga nanakawin niyo yung mga lista sa sa contact list nila, sa phone book? Oh, bakit kailangan yung gawin yun? Di ba? Manghingi kayo ng references na po pwede yung pagtanungan. Hindi yung tatawagan yung mga nasa contacts. Oh. Mariusip, tsaka walang sino man ang po pwedeng tawagan yung contacts. Maski nga yung reference, hindi nyo po pwedeng sabihin na may utang yung tao eh. Oh. Po pwedeng yung tawagan yung reference kung sila ang nagbigay. Tawagan nyo po, pwede ho bang pakisabi kay Sir Juan de la Cruz o kay Ma'am Juana de la Cruz na pakisagot po yung tawag po namin kasi hindi po sila sumasagot. Ganun lang. Pero yung sabihin mo yung detalye ng utang, hindi mo po pwedeng gawin yun. No. May privacy breach doon. Bawal na bawal yun. Puntahan mo sa bahay, yun ang tama paniningil. Bugok, hindi yung dadami mo yung pati nasa kontak, sira ulo. Oh, tapos sabi, we will send your picture to your barangay and municipality for record of negligence for not paying your loan in obligation. Ba't ano kinalaman ng barangay tsaka municipality dun sa utang? Sige nga. Oh, kayo ng teteng. Lagi ko sinasabi dito, sa akin mga videos, wala akong kinalaman ng barangay dyan. Oh, juridical entity kayo, dumiretso kayo dun sa sa small claims court, doon kayo maghabla kung gusto niyo maghabla. Oh, sasabihin yung negligence of not paying. Sumariosip kayo. Alam na, halatang halata na wala kayong alam sa batas eh. Kaya ng teteng. Kayo ang meron, tawag dito, yung kasalanan kung bakit nagkaroon ng negligence. Kasi nga, hindi nyo in-inform yung kliyente nyo about the loan. Rule of thumb sa pagpapautang, dapat in-educate nyo muna yung inyong mga kliyente. Eh, walang education na nangyari. Nabutan mo lang ng pera eh. Oh. Best example. Ikaw, tatay, may anak ka. Oh. Nanghingi ng pera anak mo. Hindi mo alam kung kumbaga, binigyan mo lang ng pera. Oh, hindi mo naman alam kung saan niya gagamitin. Oh, ganun na nangyayari sa inyo. Abot lang kayo ng abot. Oh, eh, syempre, yung anak mo, ang sasabihin na, gastusin ko ng gastusin. Hindi ka nabibigyan niya ng sukli. Eh, ikaw nga, inaasahan mo, susuklihan ka. O, diba? Gano'n ang nangyayari sa inyo. Mariusip. Para kayong mga engot. Oh. Tapos, we will send notice warning letter for termination to your employer. Anong karapatan mo na magbigay ng notice ng warning letter for termination? Bakit? Anong obligasyon nung employer sa iyo para tanggapin niya yung sulat mo? Sige nga, sabihin niyo sa akin. Sira ulo kayo. Maaari yan. Okay, ganito. Maaari na magkaroon ng problema yung empleyado, no? Kung yung empleyado na yun, may policy sila na pagka ikaw ay may hindi binayarang utang at nakita nila sa credit, sa pag-check nila sa CIC, NFIS, tsaka sa CMAP, no, pag nakita nila yung pangalan doon, maaari silang masuspend kung meron parte doon sa kanilang policy yun. Kung wala, ay bakit, sasabihin mo, magpapadala ka pa ng notice, tigas ng mukha mo. Diba? Huwag mo inadama yung mga walang kinalaman. Diba? Kasi kaya ako nasabi kanina, kasi may yung mga ganong klase na pag may nakita yung mga employer, may mga ganon ho kasi. Okay. Lalo na ho kung ang trabaho nyo is related sa finance. No? Or di kaya sa banking industry kayo nagtatrabaho or sa mga call center industry kayo nagtatrabaho. No, mahihigpit po kasi sila eh. Sila ho kasi nagki-credit check. No, marami na hong nagpupunta sa amin o tumatawag po sa amin na nakikipagkasundo makapagbayad. Ano po? Kasi nakita yung record nila sa CIC. Kasi nga ho, report kami, submitting entity kami eh.
Tapos sa NFIS, nagsasubmit din kami, tsaka sa CMAP. So, nakikita ho talaga nila na nagkakamantsa o nagkaka-record. Sila ngayon ho, inaayos nila. Ngayon, yun yung sinasabi ko na maaaring mangyari. Pero yung sinasabi nitong bugok na online lending apps na to, na sila magpapadala ng notice dun sa inyong employer, napakalaki yung kalakuhan yan. No? Maski ho ako, pag nakita ko yun, ano kinalaman ko dun? Diba? Malamang patawag ka, pero pagsasabihan ka lang o whatever. Pero most probably yan, hindi pansinin yan. Diba? Hindi pagtutuunan ng pansin ng employer yan. Mario, itong mga abusadong online lending apps, may masabi lang kayo. Ayun ko dito. Tapos meron pa, kindly inform me again. Kayo nga, pag magsusulat kayo ng mga messages, i-proofread nyo muna. Marami naman ng mga apps dyan sa Google, no, para ma-check yung mga spelling, grammar, kaya ng trading. Walang hindi kayo professional kung magsulat ng mga mensahe. Di ba? Importante yun. O di halatang-halata na kayo, wala. Trabaho, balahura ang alam ninyo. Ganyan, o di ba? Yung may script, kung ano yung nasa script, yun lang sasabihin niyo. Pag nawala na sa script, wala na. Mumurahin mo na, magagalit ka na doon sa kliyente mo. Nakakaawa ang mga kliyente nyo sa inyo. No? Doon ho sa nagpadala po ng katanungan na ito, no? Isa lang naman ho sasabihin ko lang, pag-ipunan nyo po't bayaran. Andun na ho ako, naabuso kayo, no? Kaya lang, obligasyon ho natin na bayaran ang ating itong utang na to. Kasi nagamit naman ho natin No, ngayon, pagka ho nabayaran na natin sila, ay huwag na ho natin silang tangkilikin, no? Ang importante ho kasi sa akin, no, is i-build nyo ho yung inyong credit standing. Yung number one ho na po pwede nyo gawin is mag-save ho kayo sa bangko. No? Hindi ko naman sinabi na lakihan nyo yung savings nyo, yung daan-daan libo. No? Simulan nyo sa 1,000 pesos. May mga bangko naman po na ganun. No? Tapos, every time na sasahod ko, ilagyan nyo 200, 500, no? Para ko nakikita ko ng bangko, marunong mag-ipon to, pahiramin nga natin. Sigurado ho yan, sila na ho ang lalapit sa inyo. No? Kasi negosyo yan Diba? Pagka ho nakita ng bangko na kayo nagsisave, lalapitan nila kayo kasi negosyo nila yon na magpautang. Ang negosyo ng bangko, hindi ho yung magpaipon ng pera. Ang negosyo ho ng bangko, tatandaan nyo po, magpautang ng pera. Diyan ho, mas malaki ang kita nila, hindi ho doon sa savings. Okay ho? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.